Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at muli tayo po ay narito para po magpalakasan at magkamustahan at magbalitaan sa isa't isa. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin, sa kanyang panguna at gabay ay nagpapatuloy tayo sa atin pong gawain. Yan, kamusta po kayo? At nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At kung hindi man, nawa ang salita ng Panginoon ay maging kalakasan natin. Okay? Salamat sa Panginoon. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa isang babae, isa sa karakter sa Biblia na nagpakita ng nagpakita ng kanyang katapangan at nagpakita ng kanyang pagiging ina. Okay? So, dahil po tayo ngayon sa buwan ng mga ina, so hindi lang naman Mother's Day, the month of the mothers, sa mga panahong ito. So, atin pong pag-aaralan ang isa sa mga Bible character na naging ina at paano niya itinaguyod ang kanyang anak. Okay? So, ating pong pag-usapan ngayon ng karakter ni Jochebed. Okay? Yun po yung ating topic ngayon, Jochebed. Okay? Sa aklat po ng Exodus chapter 2, verses 1 to 10, atin pong babasahin. Ganito po ang sinasabi, may mag-asawang buhat sa lipin ni Levi na nagkaanak na lalaki. Napakaganda ng bata kahit 3 buwan itinago ng ina. Nang hindi na ito marang itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos sinilig niya rito ang bata at nilagay sa talhiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman, ang bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ng anak ng babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya ito'y ipinakuha ng kanyang katulong na naglalakad. Sa kanyang katulong na naglalakad naman sa tabing ilog. Nang mayabot sa kanyang basket, sinalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, ito'y anak ng isang Hebreo. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at ang kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebrea na mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inilagaan. Nang malaki na ang bata, dinila ang kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Okay. Yan. Jochebed. Sino po ba si Jochebed? Yan. So, si Jochebed po ay ang nanay ni Moises. May account po yan sa Exodus chapter 6 verse 20 and Numbers, mga bilang, Numbers chapter 26, Numbers 26:59, Numbers 26:59, nandiyan po yung pangalan nila ni Jochebed. Okay. Yan. So isa pong
ina muli, no, atin pong pag-aaralan ngayon, no? Anong klaseng ina? The character of Jochebed. Okay. So, yan. Ang pangyayari pong ito ay ito yung panahon na nasa Ehipto ang mga Israelita at pinahihirapan ang mga Israelites. At dahil sila po ay padami ng padami, sobrang ang bilis dumami ng lahi ng mga Israelita. Nangamba ang mga mamamayan ng Ehipto at nangamba sila na baka darating ang panahon sila ay sasakupin dahil sa bilis nilang dumami. So naglagay ng batas o ng utos ang paraon na bawal ng manganak ang mga Israelites, no, ang mga babae sa Israel, no, ang mga Israelita, no, ay hindi na pwedeng manganak. So ang biling-bilin sa mga manghihilot, kumadrona nung panahon nila ng mga Egyptians, ang biling-biling kapag ang Egyptians o kapag ang Israelites ay mga anak ay papatayin. Grabe, no? So, yun po yung panahon nila. Okay? So, titinan po natin yan kung paano si Jochebed ay nagpakita ng kanyang pagiging ina. Okay? So, the character of Jochebed. Anong klase siya? Jochebed is a woman of courage. Yan. The woman of courage. Okay? So, kung paano siya naging matapang, titinan po natin, So, a woman of courage by hiding the baby. Okay? So, diyan po sa binasa natin, itinago nila yung bata. Yan, itinago nila yung bata at kasi nga kinukuha o pinapatay noon ng mga bata sa Israelites, lalo na kung lalaki, kasi nga natatakot ang mga Egyptians na baka masyadong bilis dumami ng mga lahi ng Israelites. So ang bilin kailangang patayin yung mga bata. Ang bilin doon sa mga kumadrona, siyempre yung pabor ng Diyos sa mga Israelites laging sinasabi, kaya po nakuha din naman ng mga Israelites ang pabor at ang respeto ng mga tao sa kanila, kaya po yung mga kumadrona nagdahilan din. Ang nangyayari po, yan, ang sabi niya sa paraon, ang sabi nila sa paraon at sa mga nag-iimbestiga, ang nangyayari po ay ang bilis pong manganak ng mga babae. Yan, na Israelita. Kapag kami po dumating ay may anak na. Nailabas na. So, ganon. So, yung pabor ng Panginoon. Pero, dahil sa sitwasyong ito, ay hindi pwedeng malaman ng tao na mayroong pinanak o isinilang. Nung makita nung mag-asawa na napakagandang bata. Si Moises po yun. Pinanganak si Moises. May nakita napakagandang bata. Natakot silang malaman. Pero dahil napakatapang na babae, o napakatapang na ina nito ni Jochebed, tinago niya yung kanyang anak. So, umabot po ng 3 buwan at nung panahon na parang napakadelikado na, pero dahil siya ay masigasig, napaka-courageous na babae, na hindi niya hinayaang mawala yung kanyang anak, hindi niya hinayaang mapabayaan, and to think pinanatili niya ito sa kanyang sinapupunan. Maaring maging sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay itinago niya rin ito sa mga tao, lalo na sa mga Egyptians. May mga sitwasyon tayo ngayon na itinatago yung pagbubuntis dahil ayaw malaman o hindi alam ng kapaligiran. Pero ito,
si Jochebed, no, itinago niya ang kanyang anak, siguro yung kanyang pagbubuntis, tinago niya rin. Kasi nga, pagka nalaman, ay siguradong napakadelikado o baka siguradong delikado sila parehas nung anak at siya. Pero dahil siya ay a woman of courage, ay itinago niya yung kanyang anak at maging ang kanyang buhay. Isinalang-alang niya by hiding the baby, by risking her own life. Isinalang-alang niya maging ang kanyang buhay. Manatili lang na buhay ang kanyang anak. That's kind of courage na mayroon yung babae ni Jochebed bilang ina. Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong mga nangyayari, nababalitaan natin, napapanood natin, ng mga magulang, nanay na pinabayaan yung kanyang anak. Siyempre, hindi rin natin mahusgahan yung kanilang sitwasyon. May mga iba din, may mga nanay din o may mga nanay din na hindi nila ginusto, na disgrasya, at nabuntis. May mga pagkakataong hindi itinutuloy. Pinalalaglag, nagiinom ng mga gamot para hindi matuloy. And that time, sa panahon nila Jochebed, nasa alipin sila sa Ehipto, noong panahon iyon, napakahirap din ang mabuntis noong panahon nila. And siguro pwede ring isipin ni Jochebed na pwedeng mawala na lang yung bata. O kaya naman ay pagkapanganak ay pwede niyang itapon, pwede niyang ibigay sa iba. Pero nagkaroon din siya ng ganung damdamin, pero hindi niya muna basta yon iniluwal at pinabayaan, kundi inaruga niya muna hanggang sa inalagaan niya muna, binantayan niya muna hanggang sa magkaroon siya ng eksaktong lakas na kaya nang mabuhay kahit pa paano. So umabot siya ng 3 buwan. So of course, yung development ng baby ay yung kailangang nutrition and development ng isang bata, nakuha niya na sa loob ng 3 buwan. In that time, ang sabi po doon sa kwento, sa kasaysayan, ay hindi na pwedeng ilihim, hindi na pwedeng itago yung bata. Okay, malalaman talaga at malalaman ng mga tao na mayroong sanggol doon o mayroong bata doon. Kaya po, kaya yung bata ay nilagay niya sa basket. The woman of courage. Maging paano niya inalagaan ang bata kahit bawal, kahit hindi pwede. So, ganong katapang na babae. And sa panahon yun, nagtatrabaho pa si Jochebed. Kailangan niya magtrabaho. Pero yung bata, inalagaan niya at hindi niya pinabayaan. That kind of courage ng mga nanay. At sabi nga natin, grabe, sinasaluduhan natin yung mga nanay na ipinaglaban ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Maraming sitwasyon tayo, usually sa mga pelikula, napapanood natin yun, ipinapalaglag niya mismo, ng ina mismo, o kaya ipinapalaglag ng magulang, ipinapalaglag ng kanyang kapartner, dahil nga hindi sila handa parehas. Hindi sinasadya, na-disgrasya. So, may mga na-disgrasya, o hindi sinasadya. Ewan ko lang yung hindi sinasadya, Hindi mo pwedeng hindi sinasadya yan o hindi ginusto. May mga sitwasyong hindi ginusto. Totoo po yun. Pero si Jochebed, yung sitwasyong iyon sa kanyang buhay, pinaglaban niya yung sanggol. Pinanindigan niyang itutuloy ko to. Kahit bawal, kahit hindi pwede. So, nung iniluwal yung sanggol, napakagandang bata. Pero, dahil hindi ayaw niyang mapabayaan, pinanindigan niya. Ganyang katapang si Jochebed. Pinatunayan yung kanyang katapangan
sa panahon ng maraming mga challenges sa buhay. May maraming mga hamon sa panahon natin ngayon kasi ang daming sitwasyon na sa paligid natin, lalo na pong mga ina, ang dami pong kalagayan natin ngayon. Siyempre, napaka-bulgar na ang paligid natin, Ang bilis na ang balita kapag nalamang nabuntis, kapag nalamang walang ama, hindi alam kung papaano, bigla na lang darating na ganyan. So, marami pumapasok sa isip ng mga babae. Pero si Jochebed, maaaring ganun din ang sitwasyon niya, pero pinanindigan niya. Ganyan sa katapang na nanay. So, woman of courage. Okay? So, pag-aaralan pa po natin sa iba pang mga pagkakataon, yung iba pang karakter ni Jochebed. The character of Jochebed, the woman of courage. So, kayo tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito, sa iyong biyaya sa amin, pangunguna Panginoon sa amin. Salamat po muli sa amin pong mga magulang na napakatapang na magulang. Napakatapang na ina na ipinaglaban kami, pinanindigan kami, kaya kami nabuo, kaya kami nabuhay, kaya kami ngayon ay narito dahil sa aming mga ina. Salamat po sa kanilang sakripisyo, Panginoon, para sa amin, para kami mabuhay. Salamat po. Ikaw po ang gumabay at magtuloy na manguna, Panginoon, sa kanila. Sa bawat isa, Panginoon, sa amin, narito, ano man po ang aming kalagayan, sitwasyon, Panginoon, sa buhay, ano man po ang aming mga panalangin, hiling namin ang iyong biyaya, ng kapangyarihan, ng pagpapala ay sumagana sa bawat isa. Kung mayroon na po sa amin na may mga sakit at karamdaman, hiling po namin, ang iyong biyaya ng kagalingan ay dumaloy sa bawat nakikinig at nanonood ng aming pong programa. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hindi po namin kita, hindi po namin alam kung anong sitwasyon ng bawat isa sa amin. Subalit, naniniwala kami at nananampalataya na walang naililihim sa iyo at hindi lingid sa inyo ang lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, hiling namin ang pagpapala ng biyaya ay sumagana sa bawat isa sa amin. Kagalingan, pagtugon sa mga pangangailangan, at kalakasang pisikal and kalakasang espiritual ay lagi naming maranasan. Salamat po ng marami. Panginoon, pinupuri ka namin at nililuwalhati sa araw na ito at tinatanggap na namin, inaangkin ang mga biyaya na inihanda mo, Panginoon, para sa amin sa araw na ito. Sa inyo papurit pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon at God bless us all. Ingat po tayo palagi.